ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang oras po sa ating lahat. Narito na ang latest update sa lagay ng ating panahon ngayon at sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin nakakaapekto sa kalupaan ang LPA na huling namataan ng Pag-asa sa layong 200 kilometers hilagang silangan ng Itiagi, Isabela o di kinaman ay 155 kilometers silangan ng Tugigaraw City sa may Cagayan. Samantala southwest monsoon naman ang nagdadala ng mga pag-ulan sa Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala isa pang bagyo ang namataan sa labas ng ating area of responsibility. At huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 2,605 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito ng 15 kilometers per hour ng hilagang kanluran at wala rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Dahil nga sa pag-iral ng LPA, apektado ngayon ang malaking bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at ang Aurora, kaya magiging maulap ang mga kalangitan dito na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. Hindi rin inaalis ang banta ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Makikita natin sa ating satellite animations na namumuo muli ang mga makakapal na kaulapan sa mga nasabing lugar kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan dito. Samantala dulot naman ng umiiral na habagat o southwest monsoon ay magkakaroon ng mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kaya posible rin ang banta ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa malalakas ring pag-ulan. Dulot pa rin ng umiiral na southwest monsoon at habagat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Western Visayas ay magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may mga kasamang kalat-kalat na pagulan at thunderstorms at hindi rin inaalis ang banta ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung may mga umiiral na katamtaman at hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, southwest monsoon din ang magiging dahilan kung bakit magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mga papawirin dito na may mga isolated rain showers and thunderstorms. May mga umiiral na localized thunderstorms sa mga nasabing lugar kaya posible pa rin ang banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ngayon wala namang nakataas na gale warning sa anumang baybaying sakop ng ating bansa. Bumalik tayo sa LPA na ating minomonitor. Base sa pagtataya ng mga ginagamit nating weather models ayon sa Pag-asa, mataas ang chance ang mag-develop ito bilang bagyo sa susunod na 24 oras. Kung sakaling ang lumakas ito ay tatawagin ito bilang bagyong Bising, ang pangalawang bagyo sa loob ng ating area of responsibility ngayong 2025. Magkakaiba ang ipinapakita ng iba't ibang weather models. Ang isa ay posibleng daanan nito ang extreme northern Luzon bago lumiko ng hilagang silangan sa mga susunod na araw. Ang isa naman ay dadaplis lamang ito sa northern tip ng mainland Cagayan bago kumilos ng hilagang silangan at tumungo sa may eastern China. Samantala meron namang nakataas na heavy rainfall warning ang Pag-asa at sa araw ng July 4 o Huwebes ay posible ang mga 100 hanggang 200 mm na pag-ulan sa may Cagayan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Posible naman ng mga pag-ulan mula 50 hanggang 100 mm na pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, sa may Bulacan, Cavite, Laguna, Abra, Apayao, Kalinga Mountain Province, Benguet at Ifugao. Laging umantabay sa ating channel para sa mga susunod na update. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ito po ang weather update ng bayan, maasahan anumang panahon.